Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ang pinakatampok ng ating kwento ngayon ay patungkol sa isang itlog ng agila. Sa isang malayong lupain, sa tuktok ng kabundukan ng Agusan, may nakatirang isang pamilyang magsasaka. Nagngangalang Alvaro ang ama ng tahanan. Si Alvaro ay tinatawag na kilabot ng mga agila. Bawat agilang makikita niya ay hinuhuli niya sa pamagitan ng kanyang kakaibang pagsilo sa mga ibon, lalo na ang agila. Isang araw, may nakita si Alvaro na tila nangingitlog na agila. Ang pakay ni Alvaro ay hindi ang agila, kundi ang itlog. Inaantay ni Alvaro na lisanin ng inang agila ang kanyang itlog. Nang makita ni Alvaro na lumipad na ang inang agila, dali-dali niya itong inakyat sa puno. Madali niyang naakyat ang puno sapagkat siya'y bihasa. Kahit anong tayo ng puno ay kaya niyang akyatin. Nang maakyat na ni Alvaro ang puno kung saan naroon ang pugad ng agila, nakita niya ang itlog, nag-iisa lang. Kaya kinuha niya ito at bumaba. Umuwi na si Alvaro sa kanilang tahanan, dala ang itlog ng agila. Iniisip ni Alvaro, papaano niya ito papipisain? Wala nang maglilimlim sa itlog ng agila. Hindi pa uso noon ang mga incubator. Kaya naman naisip ni Alvaro na ang inahing manok na naglimlim, aalisin niya yung ibang itlog. May 12 itlog ang inahin niyang manok na naglilimlim. Kapag ihalo ni Alvaro ang itlog ng agila, hindi na kaya nitong limliman ng manok. Kaya minabuti ni Alvaro na alisin yung ibang itlog ng manok at ipinalit niya ang itlog ng agila. Lumipas ang mga araw. Nagpisa na ang mga itlog ng manok kasama ng napisa ang itlog ng agila. Masigla at malulusog ang mga sisiw ng manok, maging ang sisiw na agila. Takang-taka naman si inahin manok dahil sa ang isa niyang sisiw ay kakaiba. Mabilis ang paglaki ng sisiw ng agila, hindi katulad ng sisiw na manok. Kitang-kita ng inahing manok ang pagkakaiba ng kanyang mga sisiw. Halos kasing laki na niya ang agila, samantalang ang mga sisiw na manok ay kasing laki lang ng kamao ng tao. Hindi lang pinapansin ng inahing manok ang kanyang mga sisiw. Patuloy niya itong pinapakain sa pamamagitan ng kanyang pagkahig. Kahig tuka ang inahing sisiw hanggang sa dumating ang panahon
malalaki na ang sisiw, naging manok na ito. At ang agila naman ay ang laki, tinitingala na ng kanyang inahing manok. Ang iniisip ng agila, bakit napakalaki niya? Lumipas ang mga buwan, kailangan ng humiwalay ang mga sisiw ng manok, maging ang agila sa kanilang inahin, sapagkat ito'y mangingitlog na naman. Magkasama na ang mga sisiw na manok na nagsilaki, maging ang agilang sisiw na napakalaki na. Magkasama ang agila at ang mga manok niyang kapatid, nanginginain sa mga damuhan hanggang nakarating sila sa medyo may mataas na lugar. At napansin ng agila, may mga agilang lumilipad sa taas, halos pumapantay sa ulap ang nakikita ng agilang kasama ng mga manok. Ang sabi ng agila sa kanyang mga kapatid na manok, nakikita niyo ba ang nakikita ko? Tingnan niyo sa itaas, sa may malapit sa ulap. May mga katulad kong lumilipad at alam ko, kaya ko rin silang sabayan. Ang sabi naman ng mga manok, kapatid ko, manok lang tayo. Hindi natin kayang lumipad ng kagaya ng ginagawa ng mga agila. Sila ay agila. Sila ay hari ng mga ibon. Nakakatakot ang agila. Sila ang mortal nating mga kaaway. Sila ang dumadagit sa ating mga kapatid. Ganon naman ang sinasabi ng mga kapatid ng agilang manok. Subalit tumututol ang isipan ng agila. Tinitingnan niya ang agilang nasa himpapawid. May mahahabang bagwis. Nang tingnan niya ang kanyang sarili, meron din siya. Tiningnan din naman niya ang mga mata ng agila, katulad ng kanyang mga mata. Meron ding matatalas na kuko ang mga agilang lumilipad sa himpapawid, at meron din siya. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga kapatid na manok, kung anong nagagawa ng mga agilang nasa itaas ay kayang-kaya ko ring gawin, sapagkat kung anong taglay ng kanilang mga katawan ay meron din ako, mga kapatid kong manok. Muling sumagot ang mga manok, kapatid ko, manok lang tayo. Hindi natin kayang lumipad ng katulad ng mga agila. Hindi na nakinig ang agila. Pumunta na sa may mataas na lugar at nakatunghay lang naman ang kanyang mga kapatid na manok. Sinubukang lumipad ng agilang manok, subalit bumagsak ito sa may ibaba. Iika-ika ang agilang manok. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kapatid na tunay na mga manok. Ang sabi ng mga manok, sinasabi naman namin sa iyo, kapatid ko, na hindi mo kayang lumipad ng kagaya ng mga agila. Hindi tumigil ang agila. Practice ng practice siya sa kanyang paglipad, hanggang sa natutunan niya ang tamang paglipad
Lumipad ito ng napakatayog at halos nilampasan pa niya ang mga agilang nasa ula. Takang-taka naman ang mga manok na kanyang kapatid. Bakit nakalipad ang ating kapatid? Sa kwentong ito ay dapat nating matutunan na kung kaya ng mga tao umangat sa buhay, kaya din nating umangat. Ginawa tayo ng Diyos ng pantay-pantay. Ang mga mayayaman may isip, may utak, may kamay, may paa. Ganun din ang mga mahihirap. May isip, may utak, may kamay, may paa, may mata. Kaya kung ano ang nakakaya nila, ay kaya din nating gawing mahihirap. Sana napupulutan natin ng aral ang kwentong ito para makapagbigay motibasyon sa ating mga sarili, sa ating mga pangarap. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po lamang nating kalimutan i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. Just the all around.